Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga ibinabang sitas o aralin ngayon para pag-aralan sa araw na ito. Hello. Ang una pong aralin ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo sa Kapitulo 10, versikulo 16 hanggang 25. Sabi po ganito, narito, sinusuko ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mga pagkatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mga pagkapintimang gaya ng mga kalapati. Ito po ay sinabi ng ating dakilang Panginoon pagkatapos siyang magpilit o maghirang ng tinatawag na 12 alagad na tinatawag ng mga disipulos na makakasama niya sa kanyang ministeryo na kung saan nag-umpisa na siya mangaral ng tinatawag na kaharian ng Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin dito ng ating dakilang Panginoon? Na sinasabi, sinusuko po kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Sapagkat ang pinaka-mission po kasi ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, walang iba kung ano yung ginawa ng ating dakilang Panginoon o ginagawa niya noong mga panahon na siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. Itinuturo niya ang kaharian ng Diyos. Parang training niya yung 12 alagad para yun ang magpatuloy ng kanyang ginagawa. Na kumbaga, sa kabila na sila'y natuto na, dapat marunong na rin sila o kaya sa pagkikibahagi ng pangangaral ng salita ng Diyos o kaharian ng Diyos na magiging katulad sila ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Dahil po, ang Ebanghelyo mahirap po kasi ipasok sa mga tao. Dahil marami pong kontra, marami yung ayaw tumanggap, marami yung binabaliwala yung aral o salita ng Diyos. Na kung saan, yung mga tao na hindi tumatanggap sa aral o salita ng Diyos ay inihahambing sa mga lobo. At yung mga sinubo naman ng ating dakilang Panginoon, yung mga alagad niya, na maging katulad ng mga tupa. Ngayon, ano po ba ang pinagagawain ng tupa? Ang tupa, meron po siyang ugali. Na kahit yan, tanggalan mo yan ng tainga, balatan mo yan, saktan mo yan, tampasin mo yan, hindi po siya nag-iingay. Dahil nga, siya ay tupa. Tayo pong mga tao, siguro hindi pa naman tayo katulad ng sinasabi dito, na makarinig lang ng salita, lalo kung masakit sa tenga, sumasagot agad. Kaya po, ang ugali ng tao, kahit sabihin pa natin lingkod ng Diyos, nakikita po yan kung ano ang kanyang sarili, kung siya ba'y nasa pagsunod, na sinuko siya ang ating dakilang Panginoon, na mangaral ng salita ng Diyos, ang gawain ba niya katulad ng isang tupa o katulad ng isang lobo? Dahil ang lobo, sila po yung mga
mababangis na mga asong gubat na walang iba, kumbaga yung ngipin nila pantay, pwede kumakain sila ng kahit na ano. Ano mang masukol nila o corner nila, kanila pong nilalapa at kinakain. Yan po ang mga lobo. Paano mabubuhay ang mga tupa sa gitna ng mga lobo kung sila naman ay papatayin? Na kumbaga, tinuturuan dito ng ating dakilang Panginoon kung ang kahalubinin nila katulad ng isang lobo, dahil sila ay tupa, walang kakayahang lumaban, hindi nila kayang pantayan ang lakas ng lobo, tinuturuan sila na mag-ingat, mag-iwas, matuto ng mga taong kakausapin, o kaya kung papaano silang makikihalubilo. Kikilanlin muna yung pagkatao ng kanilang nakakausap. Dahil walang puwang po ang salita ng Diyos doon sa magkasarado ang pag-iisip. Kaya kung ugali, katulad ng isang lobo, kahit na ipagsiksikan mo pa yan, magbabad ka pa yan, mangaral ng salita ng Diyos, baliwala po ang aral ng salita ng Diyos. Dahil po, nasa kalagayan talaga sila ng lobo. Kaya po, kung titingnan natin dito, maganda po yung pagkakahayag ng ating dakilang Panginoon tungkol sa magiging kalagayan na dapat ang sinugo ng Diyos na mangaral ng salita ng Diyos dapat palaging nasa kalagayan ng isang tupa sa gitna ng mga lobo. Dahil po, kumbaga, ang obligasyon po kasi ng isang tagapangaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo na yung ipinangangaral yung kaharian ng Diyos. Ang mga tao po kasi hindi open-minded para makinig ng salita ng Diyos. Dahil po sa mga kabalisahan dito sa ibabaw ng sanglibutan, kung ano yung kinalakihan mula ng bata, na kung halimbawa sugar ng magulang, pati anak, ang nangyayari niya, kahit mangaral ka din ng salita ng Diyos, hindi po yan papansinin. Kung ikaw ay nasa kalagayang tupa, hindi mo na siya kakausapin dahil hindi mo kaya. Malakas siya eh. Kumbaga, lobo nga sila, siyempre, ikaw ay tupa, hindi mo sila kayang sa lakas, ang mangyayari niyan, pipili ka ng kakausapin mo na mahihikayat mo para makinig naman ng tinatawag na salita ng Diyos. Ito pong sinabi pa, mga katatalino nga kayong gaya ng mga ahas. Ang ahas, kung titingnan po natin, hindi po siya umaatake kaagad. Kumbaga, nagpaplano din siya. At sa oras na ma-corner siya, natututo din lumaban, pero ang kanyang kinakalaban, sa oras na matalo niya, tutulungan niya pa. Ganyan po ang ugali ng ahas. Na dapat, sa kalagayan natin, na kung pero meron tayong halimbawa sa argumento o sa pamantayan, lalong-lalo na iginigit namin na may pasok sa puso ng bawat tao ang salita ng Diyos. Kung halimbawa nakikita natin na napasuko na natin, humingi na ng tawad, nagbalik loob na sa Diyos, damayan natin. Dahil, kumbaga, dahil naipasok natin yung salita ng Diyos sa kanyang sarili, gagamayan natin yung kahinaan niya, na natuto na siya tumanggap ng aral ng salita ng Diyos. Dapat natin tulungan yung mga taong, lalong-lalo na yung mga starter, yung mga nag-uumpisa pa lang na makinig ng salita ng Diyos. Na may interest na mas maging malawak pa ang kanyang pagkaunawa tungkol sa salita ng Diyos. Hindi yung nagtanim lang tayo ng aral ng salita ng Diyos, hindi na natin binalikan. Kumbaga, hindi natin alam kung nabuhay o nakatay yung itinanim natin doon na aral. Kaya dapat may follow-up. Isa pa yun. At sabi nga, mga patatimpi ng gaya ng mga kalapati, maging tapat po tayo sa ating kausap. At kumbaga,
Sa oras na tayo'y nakikibahagi ng salita ng Diyos, dapat seryoso tayo doon sa kausap natin upang sa ganun maramdaman nila na meron tayong tagkalinga para sa kanila na ang pinaka-purpose talaga natin, hindi lang tayo ang matuto at makarinig ng salita ng Diyos, kundi kasama rin sila na dapat makarinig ng salita ng Diyos. Kumbaga, may malasakit tayo para sa kanila. Datapwat, mga takaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinaguga. Totoo po yan. Kaya po ang naging kalagayan ng mga apostol o mga disipulos ng ating dakilang Panginoon o yung tinatawag na alagad ng ating dakilang Panginoon, pinag-iingat niya po sa mga tao. Dahil po, kumbaga, yung aral kasi nanggaling sa ating dakilang Panginoon, mahirap pong ipasok dahil ang nakasanayan ng tao, yung aral mula sa mga utos ni Moises na pinaninindigan ng mga parisiyo at ng mga iskriba, yung mga aral na yun, pati yung mga matatanda ng bayan. Consistent po sila doon. Kaya nangyayari, yung aral ng ating dakilang Panginoon, naiiba doon sa aral na galing sa kay Moises. Pero hindi naman kinukontra ng ating dakilang Panginoon, kundi nililinaw lang para yung kabigatan ng mga aral mula kay Moises ay maging magaan sa mga tao ang pagsunod. Hindi niya naman pinago. Dati, 10 utos, ngayon ginawa niya na lang 2. Dahil kung aaralin mo nga naman ang 10 utos, 2 lang naman talaga. Una, yung unang 4, huwag kang gagawa, huwag kang yuyupod sa anumang Diyos. Ipangilin mo ang araw ng Sabat at huwag mong sasambitin ng pangalan ng walang kabuluhan. Parehas lang naman sa isa. Naibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, lakas, pag-iisip. At yung pangalawa, igalang mo naman ang iyong ama at ina, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang lahat po yun hanggang sa huwag kang mag-imbot, isa lang naman ang ibig sabihin nun. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kumbaga, in summary, pinaiksi lang ng ating dakilang Panginoon. Pero, hindi po matanggap ng tao. Kaya nangyari, pati ang ating dakilang Panginoon, naging lumalagay na parang binabago niya yung doktrina o yung aral. Kaya ang ating dakilang Panginoon, pinayuhan niya yung kanyang mga alagad kung ano ang kanilang gagawin. Na pinag-iingat nila sa mga tao. Dahil ang gagawin talaga ng tao, walang iba, ipahiya sila hampasin sa mga sinaguga. Eh, kumbaga, may warning na in advance para sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon para hindi masayang yung kanilang mga ginagawa na mamamatay lang sila doon ng walang kwenta dahil lang sa mga pangyayari na napunta sa isang lugar, nangaral ang salita ng Diyos, tapos wala namang palampuhan para sa kanila ang aral. O at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at ng hari dahil sa atin sa pagpapatuto sa kanila at sa mga hindi. Totoo po, nung dumating yung panahon na yung mga alagad na mismo ng ating dakilang Panginoon ang nangangaral, patapos ng ating dakilang Panginoon umakyat sa langit, nangyari nga po sa kanila na sila ay pinahihirapan at hinahatulan ng mga matatanda ng bayan, ng mga gobernador at ng mga hari dahil nag-spread na sila. Kumalat na sila, kanya-kanya na silang location kung saan sila nagpapahayag ng salita ng Diyos. Meron yan ibinitin ng patiwari. Meron yan ipinako sa paekes, binalatan, merong sinunog, merong ipinako din sa cross na suhi, at kung ano-ano pa man kamatayan, may pinugutan ng ulo. Napakarami po na mahihirap na pinagdaanan ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon.
na pagpapatunay lamang na sila'y tapat sa pagsunod bilang mga sinugo ng ating dakilang Panginoon na ipahayag ang salita ng Diyos. Ngayon, meron pa ditong sinabi, datapwat ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay ipagkakalob sa inyo ang inyong sasabihin. Totoo po, sa oras po na kahit sa buhay natin ngayon, na kapag tayo po ay ginigipit, once na tayo po ay nakipag-ugnayan sa Diyos, hindi po tayo mauubusan ng sasabihin. Dahil gagabayan po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo kung ano po yung sasabihin natin. Ni kahit naman sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, maghanda lang tayo habang nakaupo sa oras na nakatayo na tayo sa palatindigan o pulpito. Siya po ang magpupuno ng mga sasabihin natin na ipangangaral patungkol sa salita ng Diyos. Dahil po, ang mangyayari po yan, yung koneksyon, unang-una, dapat palagi tayong nakaugnay sa Diyos. Dahil sa oras na nakatayo na tayo sa palatindigan, siya po ang mangunguna ng sasabihin natin. Kung baga para yung itong microphone na nandoon yung nagsasalita at tayo naman yung speakers na nandito, kung ano yung input o pinapasok, gabay ng Espiritu Santo na ipahayag, yun po yung sasabihin natin. Kaya hindi po tayo mauubusan. Kaya kung papansinin natin, sa pangkaraniwang okasyon kapag nagsasalita ka, wala kang masasabi. Pero sa oras na mangangaral ka ng salita ng Diyos, lahat ng mga pinag-aralan mo, binasa mo sa mga banal na kasulatan, yun lahat ang mananariwa sa isipan ng isang tagapagpahayag para maibahagi ang salita ng Diyos parating sa mga tagapakinig. Ganyan po yung senaryo. Kaya po, sa oras ng pangangaral, kahit kabado tayo, dahil hindi tayo nakapaghanda o nakapag-aral, mag-connect lang tayo sa Diyos. Sigurado po yan. Ang lahat ng ating mga sasabihin, basta mayroong topic, mayroong sitas, palalawakin po yan ng Espiritu Santo. Kaya, depende po sa karunungan naman ng pagkakapagpahayag. Kung mapuro din naman ang utak, hanggang doon lang talaga. Pero kung open-minded, bukas ang pag-iisip, mayroong mga nabibigkas yan o nasasabi na aral na hindi niya naman napag-aralan. Dahil yan po ay udyok na ng Espiritu Santo na sasabihin natin. Doon tayo matututo sa mga aral na yun na ipinupukol sa atin para sabihin natin. Basta, in relation doon sa topic na ibinabahagi natin. Sabi pa dito, datapwat, pagkat kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin. Tama? Sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Ito na po yung sinasabi ko. Sa oras na nasa gitna tayo, at tayo yung naatasan, magpahayag ng salita ng Diyos, ang Espiritu mismo ng ating Ama at ang Espiritu Santo ang gagabay sa atin sa lahat ng ating mga sasabihin. Kumbaga, originally, isa lang naman ang pinanggaling ng lahat. Yung aral na ibinahagi ng mga propeta galing sa Diyos na Ama. Yung aral na ipinahayag ng ating dakilang Panginoon galing din sa Ama. At yung dikta ng Espiritu Santo na sinugo ng Ama, isa lang ang pinanggagalingan. Kaya, sila po ang tagapuno ng lahat ng mga kakulangan na kung hanggang saan lang ang sukat na naabot ng ating mga pag-iisip. Kaya, alam na natin ang sasabihin. Pero, yung pagpapalawak noon, kumbaga, ang unawa natin, ganito lang, pero pag nagsalita na tayo at may gabay ng Espiritu Santo, napapalawak natin yung aral. Kaya ang nangyayari po niyan,
yung salita ng Diyos na binasa mo, ganito lang naman pala ang paliwanag. Pero pag nakatayo ka na sa patindigan, napakalawak pala, napakarami ka palang sasabihin. Na kumbaga, hindi mo na kontrolado. Dahil hindi na mula sa isip ang sinasabi natin, kundi inuudyo ka na tayo ng Espiritu Santo para i-expand lalo. Para mas lalo kang lumawak ang aral na ibinabahagi natin. Para, kumbaga, yung tagapakinig, yung tatanggap, sa halip na ang gagawin na lang, ipoproseso na lang ng tagapagpayag para yung salita ng Diyos na tinapay ng buhay, hindi mo ka na mahihirapan na lulutin. Hindi mong lulutin diretso dahil kumbaga ang gagawin naman, tatanggalin na yung mga tinik, yung mga hindi angkop na aral o pananalita ng mga tagapagpahayag dahil kumbaga pinong-pino na para mas madali nang maunawaan ng mga tagapagpahayag. Yun po yung trabaho ng tagapagpahayag ng salita ng Diyos kapag ginagabayan ng Espiritu Santo. Mapapansin po natin yan. Pero kung ang aral medyo may matalim na hindi ka tanggap-tanggap, wala pong dikta yan ng Espiritu Santo. Ang mangyayari pa na galing lang yan sa sariling karunungan. Kung yan ay galing dikta ng Espiritu Santo, magaling po siya maunawaan dahil simple may gabay din tayo ng Espiritu Santo, lalong-lalong nakaupo tayo dyan, magkakaroon ng isang relasyon sa Diyos na galing lahat doon ang kanyang kalooban. Na kaya ang tumatanggap at ang tagabigay ay nagkakaisa doon sa mga bagay na ating pinag-aaralan. Ano pang sabi dito? At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan ng ama sa ang kanyang anak at mga gihimagsik ang mga anak laban sa kanyang magulang at sila'y ipapapatay. Bakit po sinabi ito ng ating dakilang Panginoon? Dahil po sa mga panahon na dumating na ang aral ng salita ng Diyos, meron po talagang mangyayari mga bagay na halimbawa na kung saan kapag ang isang tao'y tumanggap ng aral ng salita ng Diyos, palagi talagang may tumututong sa loob ng pamilya. Halimbawa, nabuksan yung isip ng anak, palagi na siyang nagsisimba, pupuntahin niya ng ama. Kaya maglalaban-laban talaga yan. Dahil iba yung pananaw ng ama, iba naman yung pananaw ng anak. At yung kapatid, iba rin sa isang kapatid. Kaya ang mangyari po niyan, kung halimbawa, ang isa'y palabasan ng banal na kasulatan, ang isa puro utos. Hindi sila magkasundo, hindi talagang patayin ng isa ang isa. Dahil, kumbaga, pag sabi nga ng ating dakilang Panginoon, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi tabak. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos dumating sa buhay natin, parang lumabas na tahimik yung pamumuhay nung dumating yung aral ng salita ng Diyos, nagkagulo-gulo na yung sa bahay. Kasi po, kung ang kamangkayan naman ng pamumuhay, hindi talaga sumasang-ayon sa aral ng salita ng Diyos, maglalaban-laban po talaga yan. Dahil magkakaiba-iba ang mga pananaw. Kaya po, sa bagay na ito, inihula na ng ating dakilang Panginoon yung mga mangyayari na hindi pa man umaalis ang mga alagad niya para suguin, sinabi niya na para maging preparado sila na kung sakaling madap na nila na gano'n ang nangyari, saka sila mananalig sa ating dakilang Panginoon. Dahil ulang niya nang sinabi, inihulat na sa kanila. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Dito po, lahat tayo ay gusto nating maligtas. Pero kung ayaw tayong kapuutan, ayaw natin na may nakikitang napupuot sa atin, na hindi natin pala nalalaman, yung mga napupuot sa atin, yun pala yung mga taong ayaw tumanggap ng aral ng salita ng Diyos. At tayo naman gusto natin ng maligtas, pero ayaw naman natin magtiis. Na yung mga nakapaligid sa atin, inilibak tayo, inalimura tayo, inaaway tayo, at kung ano pang ginagawa sa atin.
Itong hindi tayo marunong magtiis noon, na sa halip na ang nangyayari kasi kung emotional tayo, pwede natin gantihan. Kapag minura tayo, murahin din natin. Kapag nilibak tayo, libakin din natin. Pero dahil nga tayo ay katulad ng isang sinusuko na magtitiis, dahil ang pinaka-purpose natin, makarating tayo doon sa tinatawag na kaligtasan. Iba paano niya? Kung halimbawa, hindi tayo nakapagtimpi, hindi tayo nakapagpigil, o nakapagtiis, nilabanan natin. Pagkatapos, dumating na ang ating dakilang Panginoon. Kakatok tayo. Panginoon, papasukin mo kami. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Hindi ko kayo na nakikilala kung kayo'y taga saan. Nangaral ka na kasama namin. Kumain kami na kasama mo. Ang hinahanap nito ng ating dakilang Panginoon, yung katapatan. Yung tinatawag na pagkakakilanlan. Totoo, kilala natin ang ating dakilang Panginoon. Ang tanong, kilala ba tayo? Paano natin malalaman na kilala niya tayo? Kapag sa oras ng pangangailangan, palagi siyang nariyan at parang ang tingin natin malapit na madali siyang lapitan, nandiyan lang siya. Ibig sabihin niyan, kasama natin siya at kilala niya tayo. Kaya pag tinawag natin siya, madali po siyang sumasagot. May solusyon agad sa mga problemang dumarating sa ating buhay dahil nararamdaman natin na nandyan lang siya. At kinikilala niya tayo kung saan tayo. Ano man ang kabigatan ng ating buhay, palagi siyang nandiyan. Kaya po, kung tayo po ay naghahangad ng kaligtasan, subalit ayaw nating magtiis na yung mga nangyayari sa bahay, sa tahanan, sa pamilya, sa mga kaibigan natin, kapatiran man, o lahat ng kakilala natin na hindi natin kayang pagtiisan yung mga ugali nila, yung mga pinagagawa nila sa atin. Paano natin masusumpungan ng kaligtasan kung ayaw natin magtiis? Kaya po, normal talaga yan sa pamumuhay ng isang Kristiyano na sumusunod sa ating dakilang Panginoon. Sabi dito, datapot pagka kayo'y pinag-uusig nila sa isang bayan, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan. Sapagkat sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Totoo po, nung ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon, nagpatuloy na ng pangangaral ng Ebanghelyo, hindi nila natapos libutin ang buong Israel. Nakabalik na muli ang ating dakilang Panginoon. Paano? Dahil di ba nung namatay siya, nangaral siya sa Espiritu doon sa kalaliman, nabilanggo ng panahon ni Noe, nakabalik na siya. Nabuhay na uli, pero hindi pa nila natapos yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ano nangyari? Nung umakyat na siya, nagpatuloy pa sila sa pangangaral. Yun na yung karugtong ng mga ginagawa nila. Sabi ko dito, itong aral naman sa pamantayan ng mga tao. Hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, ni hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Ipalagay natin sa pagkakapatiran. Kapag mayroong sinasabing tagapagpasunod, mayroong sumusunod. Ang tawag doon sa tagapagpasunod, guro, at yung sumusunod, alagad. Ngayon, pwede sigurong magtaiba sila ng level, yung guro sa alagad, katulad ng ating dakilang Panginoon, siya yung guro, pero yung alagad niya, yung 12. Hindi sila magka-level. Pero, pwedeng mangyari din, hindi nga sila pwedeng mas mataas, hindi nga pwedeng maging magka-level. Pero sabi nito, sukat na sa alagad ang naging katulad ng kanyang guro. Pwede lang pumantay, pero hindi niya pwedeng uusad. Ibig sabihin,
hanggang sa maaabot ng lang level pero hindi pwedeng lumagpas doon sa guro. Sabi dito, at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Totoo po. Kaya po kung titignan po natin, halimbawa, ang kalagayan natin ay isa tayong alaga. At mayroong guro na nagpapatukan sa atin, pwede tayong dumating yung panahon na magiging ka-level lang natin siya. Pero hindi natin pwedeng turuan siya. Pwede ka mag-suggestion, pwede ka magbigay ng anumang advice, pero hindi mo i-overlap yung kalagayan ng guro. Katulad naman yung kapatiran. Halimbawa, yung Pangulo. Hindi naman nangangulugan na dahil alam mo yung pamamaraan kung paano katakbuhin ang isang grupo, kung paano siya i-manage, magaling ka na doon sa Pangulo. Kundi, kinakailangan sasaalang-alang mo rin yung tinatawag na pagkapangulo dahil siya yung nasa kalagayan ng bagay na yun. Kahit marunong ka, kahit alam mo kung ano yung responsibilidad niya. Dahil nga, ikaw ay isang alagad o tagasunod, i-respeto mo yung kalagayan ng isang pangulo dahil siya yung tagapagpatupad. Ganun po yun. Kaya po dito, itinuturo ng ating dakilang Panginoon yung bawat level, yung bawat dadanasin, lalong-lalo na sa lahat ng tinatawag na alagad o tagasunod ng ating dakilang Panginoon. Na kung ito'y nangyari man sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon, mangyayari din sa atin. Dahil kasama tayo sa ilinilangin ng ating dakilang Panginoon sa 1:17 na mga tagasunod niya. Kaya kung ano yung dinanas ng mga alagad niya, dadanasin din natin. Kaya kung ano yung ginagawa ng mga alagad niya, gagawin din natin. At kung ano yung nangyari sa kanila, mangyayari din sa atin. Kaya sabi nga dito, kung pinanganlan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sambahay, gaano pa kaya ang kasambahay niya? Kaya kung halimbawa, kung ang leader ng isang bahay, prinsipe ng demonyo o Beelzebub, sigurado yun ang lahat ng tagasunod niya, ganun din. Kaya po, hindi tayo ganun. Kundi tayo'y tagasunod ni Kristo. Ang gawin natin, kung ano yung ipinapahayag ng mga aral o turo ng ating dakilang Panginoon, yun po yung i-apply natin. Napakarami po niya na tinuro ang ating dakilang Panginoon para hindi tayo magkamali. Tinuruan niya tayo kung paano magalit, paano manalangin, paano mag-ayuno, paano magpigil. Napakarami pa yan. Lahat ng yan i-apply natin sa ating buhay. At sundin natin ang kalooban ng ating dakilang Panginoon, magtatagumpay tayo dito sa pakikibaka sa ibabaw ng sanlibutan. Siguro nandito na lang patibagit natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, ilapit natin yan sa Diyos at ipagtatalog niya sa atin ang lahat ng kasagutan. Sa ngalan ng Jesus, magandang hapon sa ating lahat.